Ay, magandang gabi po. Umpisa naman tayo sa ngayon po. Ang ating pag-usapan po ay ang kabubuhan ng dalawang congresswoman sa ating kongreso sa ngayon. Akalain ba naman dalawa pa, isa summa cum laude sa UP, ang isa abogada. Ang summa cum laude ng UP Diliman ay lumalabas, magna lang pala. Kasi maraming nakikita ang mga kayamanan sa kanyang katawan. So, ang tingin sa kanya ng tao ay hindi pala summa cum laude, kundi magna. Ano ibig sabihin magna? Magna cum laude? Hindi. Magna, nakaw. Pasensya ka na. Stella Luz Kimbo. Pasensya ka na. Ganun ang impresyon ng mga tao sa'yo. Besides, hindi ka naman nag-iisa eh. Lahat naman ng congressman, ang tingin namin talaga magnanakaw eh. Ganun na kasimple po. Okay, ang isa naman congresswoman nito, tinuturuan ng Pilipino ng kabubuhan. Si Congresswoman galing-galingan Jervil Jinky Luestro. Akalain mo ba naman na sasabihin niya na kung mag-resign daw si Sara, pwede pa rin ituloy yung impeachment. At kung ituloy impeachment, ang hahabulin daw ay kailangan i-pronounce guilty para matanggalan ng karapatan na tumakbo. So anong pakay nyo? Anong habol nyo? Impeachment ba? Patatanggalin sa pwesto? O hindi na patakbuhin? So ibig sabihin kung gusto nyo hindi patakbuhin, kung anong gusto mo, yan ang gusto rin ni Attorney Martin Tambaluslos Romualdez. So, ang problema sa inyo, tinuturuan yung tao ng mga kamalian eh. Ay, nako. Mrs. Jinky Luestro, you make a statement na opinion mo lang yan. Klarohin mo, opinion mo lang yan. And that is not good. Opinion mo lang yan. Hindi mo pwede sabihin na yan ang batas. Ang batas po ng impeachment ay nagsasabi sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 na nagsasabi, ang Paragraph 7 na nagsasabi, judgment in cases of impeachment shall not extend further than removal from office and disqualification to hold any office under the Republic of the Philippines, but the party convicted shall nevertheless be liable and subject to prosecution, trial, and punishment according to law. Ang ibig lang sabihin nito ay yung judgment, kung may decision na ilalabas sa impeachment, yan po ay pwede rin na hindi sinasabi na automatic kasama ang removal from na disqualification. So, kundi kailangan na hindi nga sinasabi dito extend further. Shall not extend further than. Ibig sabihin kasama yung removal, kasama ang disqualification. I-reverse mo, hindi ka pwede magkaroon ng removal at disqualification kung walang judgment sa impeachment. So, very clear? Okay, bago magpatuloy tayo lahat, magbati muna ako, no? Siguro, I think it's better i-introduce ko kayo sa kanta na inimbento ko at i-upload ko ito sa Spotify. Baka gustuhan yung nagustuhan yung i-download. Nagkunwaring aplikante. At itong kanta po ay sa salitang Cebuano. Ang title niya is Akong Pinangga. Kung sa Tagalog pang Aking Mahal. Kung sa Ilonggo pa, Akon nga Pinalangga. No? Nakainom na ako. Mamaya na naman. So, ang aking ipatugtog nito, i-upload ko. Gusto ko pakinggan ninyo yung original song ko muna habang nag-antay ako na tinatawag na audience. Bago natin i-discuss kung mga nagbibigay ng kabubuhan ng mga congresswoman
Akala nyo kasi kayo lang matalino. Lumalabas ng mga bobo anak ng... Ay, nako. Pakinggan nyo muna ang kanta inimbento ko. Ito ay inalay ko sa aking asawa. No? Ang kanta nito ay... Ang kwento nito, ang pamilya ng misis ko taga Bohol. Sa Bohol, mayroong lugar din na tawag na bayan ng Binunido at mayroon doong isla na How Island. Sa loob ng How Island, may sakop dyan na maliit na isla. Kabantulan kung tawagin, ay puro white sand dyan. Pero maliit na isla. Walang nagmamayari. Lahat ng taga Binunido, pupunta na doon, naliligo lang. So, in this case, gusto ko mapakinggan nyo ang kantang inimbento ko. At maniwala kasi hindi inimbento ko pa ito, impromptu. Kung ano lang nasasagi na lyrics sa isipan ko, kung ano nasagi sa tono na naisipan ko at ginigitara ko, ay ito na po lumabas. So, never call me a genius. Just call me a musician. Yan po. This song, this is an original song that I have just composed now. And I'm dedicating this to Miss Au. Yes, Joey Bilonggo. Ang kaso ko din. Dahil masasawa niyo yung history. Pero naniwala ko yung sige. Akong pinalangga, mauray akong kabuhi. Ang akong pinalangga, mauray akong bahuli. Isang asa pa paingon, agis ko't aning gugma. Gikan at ipulong taman pinanggo, tuwa sa kabantulan nagparuto. Dito kami naglangoy-langoy, dito po kami nagsilbi. Ang akong pinalangga, mauray akong kabuhi. Ang akong pinalangga, mauray akong bahagi. Bisag asa papaingon, agis ko't aring gugma. Gikan lang ipulong taman pinanggo, tuwa sa kabantulan nagparuto. Dito kami naglagulang
That's my original composition. So, yan po yung kinanta ko sa aking asawa. Instant composition, impromptu. So anyway, ang ating pag-usapan, sinabi ko nga kanina, ako po muna pagpakilala si Dr. Engineer Toto Bunyog Kausing. At ako po ay nagbabati sa aking nanay na birthday niya bukas, February 10. At namatay siya noong June 21, 2023. So, pangalawang birthday niya ngayon na patay na siya. Itong lahat ng ginagawa ko po ngayon ay inaalay ko po sa aking nanay. Dahil po ang aking nanay, dyan po ako kumuha ng tapang. Siya po ang klase ng nanay na hindi siya sumusuko hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya para sa kanyang mga anak. Yan po ang aking nanay. Naging konsehal sa bayan ng Coronadal. Lumusob ang Moro National Liberation Front. Siya ang humarap sa mga commander. So pumayag naman ang mga commander na hindi na nila lulusobin ang Coronadal. So nakipag-usap lang sa nanay ko dahil ang nanay ko po ay number 1 councilor ng Coronadal City. Coronadal pa noon, munisipyo. So, the only woman councilor. Yung lahat ng lalaki na opisyal ng bayan ay takbuhan na. Pati si Mayor Jerry Calaliman, tumakbo na. Si Vice Mayor Orlando Dr. Dizon, tumakbo na rin. So, marami na takbuhan. Nanay ko na lang humarap. So, at least, if there is one greatest contribution that my mother did for our town, it was that when she saved the town from being impaled like hell by the Moro National Liberation Front in the 1970s. So, yan, mga pagari ko mga Muslim, si Isaacan Channel, sa mga magi, mga Mranaw Mambo, mapya kagawi sa inyo langon. Alaikum assalam sa inyo langon, inshallah, syukran. O, sa aking mga kapatid, nagaling po ako sa simbahan kanina, simba po ako, nagpagdasal po ako, at yung gospel kanina na tinuro ni Father Fray Anthony Akupan ay sinasabi niya na sila ni Simeon at Pedro at si Santiago ay nangisda pero walang nakuhang isda at nanlumo sila at wala silang nakuhang isda sa dagat. Na dumating si Jesucristo at tinanong sila, sinabihan sila ni Jesucristo, sige, itapon nyo ang lambat ninyo sa dagat. So, ngayon, nang tinapon nilang lambat, ayun, nakakuha ang daming mga isda. So, what does it say to me as a message from God? Nang ibig sabihin yan, maniwala lamang ako po sa Diyos ay mabubuhay tayo. Ganun lamang po ang ibig sabihin. Nevertheless, we are now talking about the issue, ang kabubuhan ng dalawang congresswoman. Ang isa graduate sa UP College na Diliman, no? Summa cum laude. Pero it turns out na siya po ay magna pala, hindi siya summa. Bakit? Kasi dami nang ninakaw, di magnanakaw. Kaya dito naman si Jinky Luistro, naman to, di pa luhod-luhod naman to sa ayuda ni Romualdez. Walang ayuda kung wala si Romualdez, si Speaker. Bumabaha na naman ng ayuda sa 2nd District ng Batangas. O, yun. Ibig sabihin, no matter the intelligence of a person, if she or he is affected by money, then everything is lost. Ganun po ang aking pamantayan. Kapag nagpadala po kayo sa pera, kahit anong talino mo, wala ka na sa akin. Ano ka na sa akin? Basura ka na sa akin. Kaya ito, basura na sa akin si Jinky dahil sa ganun. So anyway, let's look at the merit. Sinabi ni Jinky Luistro. Unahin mo natin si Madam Summa Cum Laude. Si Summa Cum Laude, Summa Cum Laude Stella Luz Kimbo. Okay, present ko muna dito. Inamin na naman niya ulit na blanco ang Bicameral Conference Committee na report na
Yan ang report na panggalingan ng budget na pirmahan ni Bongbong Marcos. 2025 na budget. So, inamin naman niya na blanco. Ngayon, kung inamin niya blanco, sinabi niya rin na yung budget na pinirma ni Bongbong Marcos ay hindi blanco. So, yan ang sinabi niya. Ngayon, kung hindi blanco po yan, malaking question ang nangyayari. Anong question po ang mangyayari? Paano nagkaroon ng laman? Yan ang problema dyan. So, ito yung si Stella Luz Kimbo. Sinabi niya, walang blanco sa Enrolled General Appropriations Bill. Tama. Ibang dokumento yan. Pero sabi niya, pero yung pinaka-issue, yung BICAM report, ay Madam Chair, may blanco, inamin niya. At permado yan, ang mga blanco na yan. Confirmed yan, may blanco na permado, blanco. At dapat sa blanco na yan, kokopyahin, lahat-lahat ay ilagay sa BICAM sa blanco na General Appropriations Bill. Ang problema, paano nagkaroon ng laman sa blanco kung pare-pareho lang dapat ang laman? Sino naglagay? So, iyan ngayon ang napakalaking tanong. At diretso tayo mismo dito, ito po yung blanco. O tingnan ninyo, mapalaki-laki natin to sana. Ito po yung blanco. Na kung mabasa mo dito, ito ay nakalagay 146,335,037,000 pesos. Ano ito? Budget ng sabi niya, between the words of and appropriated, delete the amount o delete daw yung amount na yun at ilagay sa budget na total pala yan. Ang 46, magiging 146 magiging sa agriculture. So ngayon sa agriculture mayroong delete naman ng 74 billion at ilalagay ng blanco. So may isa pang blanco din, NFA. Meron ng amount ng NFA, may nakalagay. Tapos ang isa na blanco ay yung PCA, Philippine Coconut Authority. Wala, blanco. Total 104, blanco. 104 billion. So ito po, ang nagpapatunay talagang blanco at inamin na ngayon, ulit pangalawang beses na inamin ni Stella Luz Kimbo. So, ang kanyang paliwanag at wala naman daw dapat sagutin sila sapagkat daw ay may authority naman daw yung mga bata o mga technical working group na maglagay kung magkano. Hindi sila congressman eh. Mga empleyado lang sila ng congressman, hindi sila pwede maglagay. So, ibig sabihin, nagkaroon ng dalawang kaso. Una, ang kaso na paglalagay ay falsification. Pinalabas nyo na hindi blanco, pero blanco sa totoo. So, kung pinalabas nyo na hindi blanco sa sa General Appropriations Bill, ibig sabihin, yan ay kontra sa katotohanan, na ang katotohanan ay blanco yan. So, nung nilagay nyo, ibig sabihin may krimen na tinatawag na falsification. So, ang kulong yan ay 6 na taon. So, ngayon kung ganun, ang kulong 6 na taon, paano gagawin natin? So, yan. So, dahil doon, ano pang iba? Ang i-prove ba natin na hindi blanco? Ito pakinggan natin Congressman Raul Manuel na anti-Duterte. Conference report that we received on December. Inamin niya na may blanco talaga ha. Inamin ni Congressman Manuel na talagang may blanco. So pakinggan natin si Congressman Manuel. Unfortunately, we found 12 blanks pertaining to amounts for agriculture-related programs, activities, and projects in the Bicameral Committee conference report that we received on December 11, 2025, which means we ratified something that actually has no specific amounts for very important projects, especially agriculture. So sabi niyo po, 12. 12 po ba? There's DA and there's also NIA. Yes, DA, NIA, and
Philippine Coconut Authority. Right, Yeah. PCA. But before we went on air, apart from the 12, hindi ba sinabi mo meron din dalawa under Yes. on program? Yes. Tell us more about that too. 2 blocks naman po dahil supposedly merong specific na purposes kung saan pwedeng gamitin yung funds for on-program appropriations. So now the list of purposes, instead of having a specific number, ginawa din pong black. No? So there were 2 blacks pertaining to such, no? Saan pwedeng gamitin yung on-program appropriation. So, yan very clear. So, at least, wala nang issue na blanco. So, kung walang issue na blanco, ang issue na lang sino ang naglagay. Ang naglagay, makukulong. May kasalanan sa tinatawag na falsification sa pagpalabas na hindi blanco na ang katotohanan ng blanco. Pangalawa, may pangalawang kasalanan siya na usurpation of legislative power. Wala silang karapatan na maglagay ng amount kasi kapangyarihan lamang ng mga congressman at kongreso, hindi lang congressman. Kailangan buong kongreso. So, yan ang problema. So, ngayon, ito naman grupo ni Duterte nag-anunsyo na mag-file na sila sa Pasay City bukas ng kaso na falsification. So, ito pakinggan natin ang anunsyo nila. At sino pa po ang sasampahan ng kaso bukod kay Speaker Martin Romualdez at kailan po ito isasampa? Sa aking pagkaalam, pwede akong i-correct ng aming mga abogado dito kung meron ako makaligtaan na pangalan. Number 1, siyempre si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez unang kasuhan. Kasi siyang responsible dyan So siya dapat ikukulong dyan. Sunod. Pangalawa, itong si Saldico. Si Saldico. Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Talipe. Yun silang tatlo ang triumvirate, ang hari ng sablay. Ng Zamboanga. Bakit sila? Dahil po, una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng Speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakanan dito lahat. Siya ho ang author dito. Ngayon, siyempre ako gusto ko rin magpasalamat kay Congresswoman Stella Kimbo. Dahil kung meron mang tunay na bayani dito, si Congresswoman Stella Kimbo. Dahil siya mismo ang umamin na maraming blanco ang BICAM report. Ngayon, bakit nagkaroon ng 241 billion na additional budget doon sa GAA na pinirmahan ng Pangulo? Ngayon, yung mga media, pwede rin nyo rin mag-request. Request nyo sa Kongreso kung mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. Bakit mahalaga ang enrolled bill? Kasi dito natin makikita kung ang enrolled bill ba ay faithful reproduction kung ano yung inaprobahan ng Kongreso sa plenary. Dahil kung ito ay magkaiba, ay malaking problema yan. Hindi nila nilalabas yung enrolled bill. Ako may suspetsa. Anong problema? Ba't ayaw mo ilabas? Problema dyan, kung walang enrolled bill, yung liability magsishift, mapupunta sa Office of the President. Pinirmahan niya, walang enrolled bill. Sino naglagay ng blanco? Hindi sila. Kaya malaking problema. Siguro mabuti ilabas na nila yung enrolled bill para naman makumpare natin. Tama ba yan? O pareho ba yan? Nung inaprobahan ng BICAM, inaprobahan ng plenary. So yan Maidagdag ko lang,
sa laki ng problema nila, palagay ko that is the reason why sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment para matabunan ito, para yun ang pag-usapan, para yung oposisyon ang nasa defensive instead of us being on the offensive. Pero hindi po natin bibitawan ito kasi napakalaki talaga, 241 billion. Kaming mga ordinaryong tao, we cannot even begin to wrap our heads around that figure. 241. Kaya kami ni Mr. Magpantay sa Citizens Crime Watch ay we joined hands with Speaker, with Attorney Raul Lambino, with Attorney Jimmy Bondok para isulong po ito at sa Monday po ay ipafile po namin sa City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents, which is a crime. Krimen po ito. It is a crime not only under the revised penal code, but in view of the amount involved, it is a crime against the Filipino people. Yung crime na magiging, ang tawag dyan magiging plunder na. So ito po yung mga inamin ni Stella Marie Kimbo. Basahin natin ang inamin niya. Sinabi niya rito, I am issuing the statement to reaffirm what has already been clearly stated by the Executive Secretary, the Secretary of the Department of Budget and Management, the Senate President, and the President himself. The 2025 General Appropriations Act is lawful. Sabi niya, lawful daw, valid, and fully enforceable. There are two key points. Dalawang issue. I want to stress that for the benefit of all, first, the Enrolled General Appropriations Bill is complete. Walang blanco daw ang General Appropriations Bill. With no blank allocations among its more than 235,000 items. Second, the bicameral report specifically authorized the technical secretariat of both the Senate and the House of Representatives to implement corrections. So, tinawag niya lang blanco na correction, na may correction. Ngayon, pag pinayagan inyong tauhan, nagkaroon ng pagkakataon na ngayon, ang tauhan niyo ay naging congressman. Sobra pa siya sa congressman. Nagagawa niya yung bagay na hindi makakayang gawin ng congressman na isa-isa. Dapat bubuto-buto na sila bago maglagay ng ganong kalaking halaga na presyo. So, okay? So, ngayon, para patunayan na yung natanggap ng mga blanco ay talagang official copy, ay ito po ang aking ipapakita sa inyo isa. May receiving copy, may tatak na po ng House of Representatives. Ito po yun. Yan. Ang hirap sa atin sa buhay natin, kaliwat kanan, kasamaan, kadiliman, puro kurakot. O yan, may tanggap na receive. Office of House of Representatives na natanggap, may pizza dito kung ano natanggap, December 11, 2024. Alas 4 ng hapon natanggap. So, ito po yung pinirmahan sa ilalim. Nakita mo pirma. Ang kasunod ng mga page niyan, puro blanco. So, in other words, konfirmado ng blanco, ang pag-usapan na lang, sino ang mananagot. Ang kasuhan niya 3 tao, si Speaker, si Elizalde Co, at saka si Manix Dalipi. So lumalabas na kabubuhan dito ni Stella Luz Kimbo ay tawagin niyang proper, inamin naman niya na blanco. Paano maging proper kung blanco? Tapos sinabi niya na binigyan daw ng authority ang mga tauhan empleyado nila para maglagay ng amount sa blanco, which is bawal. And it is now usurpation of powers of the legislature, entire legislature, hindi lang kay isang congressman. So, yan, kabubuhan. Let's now go to the kabubuhan of Jinky Luistro. Dito naman tayo kay Jinky Luistro. Ano naman ang kabubuhan ni Jinky Luistro? Itong Jinky Luistro, napansin ko sa kanya, she is always trying to impress upon all fellow congressmen na pinakamatalino siyang congressman sa House of Representatives. This time, pagkatapos na, naisampa na ng impeachment,
ang gusto niya mangyari, nung tinanong siya, ano kaya ang gagawin? Ano mangyayari po? Matatanggal ba bawal na ba si Sara Duterte? Tumakbo para sa 2028 na election para pagka-presidente? Kung siya ay mag-resign sa Office of the President, alam mo ang sagot niya, hindi. Nalulungkot ako, marami pang iba ang naniniwala sa kanyang abogado, mga abogado na naniniwala sa kanya, which is maling-mali po. Mismo inayunan din, ang opinion ko, inayunan din ni former Justice Antonio Carpio. Pati si Romy Macalintal, inayunan niya rin. Pati ibang abogado na mga neutral, inayunan din ako. Ang ibig sabihin po nito, ang opinion ko kasi ganito nangyari. Halimbawa, hayaan, umampisa na nga, sana matuloy ang impeachment trial ngayong February, kahit March, April, matutuloy. Bago magtapos ang April, matatapos. So, bago matapos ang April, ay halimbawa, nag-resign si Sara Duterte. Anong mangyari sa impeachment? Sigurado, dismiss. Bakit ma-dismiss? Wala na kayong i-convict. Wala ng jurisdiction. Ang tanging authority ng impeachment court para sa isang kinakasuhan ay yung katotohanan na yung kinakasuhan ay nakalagay sa Constitution na matatanggal mo lamang sa pamamagitan ng impeachment. At sino-sino yun? Binanggit mismo ng Constitution, Vice President, yung chairman and commissioners ng mga independent commissions, kasama yung Office of the Ombudsman at saka mga Deputy Ombudsman. So, kasama ang President, kasama ang Supreme Court Chief Justice, kasama ang Supreme Court Justices. Yun lamang po sila. So, in other words, kung natanggal na po, kung nag-resign, kagaya kay Merceditas Gutierrez, kung maalala ninyo sa panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, nung in-impeach siya, na-impeach siya. Pagkatapos niyang ma-impeach, lilitisin na siya sa Senado, ay nag-resign si Merceditas Gutierrez, na siya ngayon ay nakaupo na sa board ng board? GSIS. Member na sa GSIS board na in-appoint siya ni Bongbong Marcos dyan. Pero ang ginawa ni Merceditas Gutierrez bago mag-umpisa ang trial, nag-resign siya. Okay? Yan ang unang example natin na hindi pwede maipagpatuloy ang impeachment trial kung mag-resign ang kinakasuhan ng impeachment. Next example. Ang example na nakasunod ay si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Maria Lourdes Ponsalan Sereno. Bago siya na-impeach na siya, bago magtutuloy sa trial, ay tinanggal na siya ng Supreme Court bilang Chief Justice sapagkat po ay may mali o may kulang sa kanyang salin. So dahil hindi na siya Chief Justice, hindi na siya, wala ng jurisdiction, wala ng authority ang impeachment procedure sa kanya. Kaya hindi na nagtuloy. So kung hindi nagtuloy kay Merceditas Gutierrez, kay Maria Lourdes Ponsalan Sereno, ay walang judgment na guilty at wala ring judgment na innocent. So wala ring judgment na perpetually disqualified from holding any public office. Ang ibig po siyan sabihin sa Tagalog ay bawalan na siya umupo sa kahit anong pwesto sa pamahalaan, mapahalal man na pwesto o tinalaga lamang. So yan ang unang example natin na hindi mo na mababali. Pangalawa, ang impeachment ay magpapatuloy lamang sa Senado ang kanyang paglilitis kung may tao pa na-impeach. Number one question, kung mamatay si Sara Duterte during the impeachment, magpapatuloy pa bang impeachment trial? Of course, wala ka nang i-convict. Dismiss ng kaso. Tapos ng kaso. Next question, kung
mag-resign si Sara Duterte habang tumatakbo ang kaso, may pagpatuloy mo pa ba yung impeachment? Ang sagot diyan, Mrs. Jinky Luistro, Jervil Jinky Luistro, hindi na po pwede. Titigil na po ang impeachment kasi ang purpose lang namang ng impeachment ay removal from office. Yan lamang ang purpose ng impeachment trial, removal from office. So kung hindi mo siya ma-remove kasi remove na, nag-resign na, tigil. So kung tigil ang removal from office, hindi magkakaroon ng judgment. At kung hindi magkakaroon ng decision o judgment, hindi pwede magkakaroon ng perpetual disqualification na sinasabi ni, sabihin ko na you dig deeper your legal theory. Do not mislead the people. Do not teach wrong law, Mrs. Attorney Jervil Luistro. That is wrong. Do not teach the people to believe in you. Ang theory mo, unang-una, hindi mo pinag-aralan. Paano po magkakaroon ng judgment kung nag-resign ang tao? Kasi hindi na magpo-proceed. Hindi na magtutuloy. Ang purpose lamang po ng trial sa impeachment, na-impeach na ang ibig sabihin ng impeach, nakasuhan na. Kung nakasuhan niya, tatakbo paglilitis, ang pakay na lamang niyan, kung guilty si Sara, tanggalin siya sa opisina. At kung hindi siya guilty, panatili siya. So kung hindi siya matatanggal, kung hindi makatuloy dahil hindi mo siya matanggal, dahil nag-alis na, wala ka nang tatanggalin, so wala ka nang tatanggalin. So kung wala ka nang tatanggalin, tigil ang trial ng impeachment. At kung tigil ang trial ng impeachment, hindi ka na ngayon pwede mag-proceed. Wala ka ng jurisdiction. Moot an academic na yan, Mrs. Jervil Beatrix, Attorney Luistro. Do not fool the people. Please, please lang. Do not, as if you are a very intelligent congresswoman. Do not do so. Mali po yan. So ngayon, gusto niyo kaya kung magrevolusyon ng tao dahil nagalit hindi natanggal si Sara at dahil sa sinaniwala sa iyo. So you can also be charged for inciting to sedition or rebellion. Diba, Mrs. Jinky Luistro? Pag-isip-isipan mo muna. Do not make pronouncement for something that is not yet tested. I-clear mo lang. Sabihin mo lang, gusto ko sana mangyari. Kahit na mag-resign pa si Sara, ipagpatuloy pa yung trial para ang tingnan naman kay dalawa ang prayer namin, ang hiningi namin, ay una, tanggalin siya sa pwesto at pangalawa, ay para hindi na siya payagang tumakbo pa uli pagka presidente kahit anong pwesto. Hindi po pwede yan. You cannot get the prayers which are only accessories. Ang perpetual disqualification kung sa criminal cases sa revised penal code po, ang tawag dyan ay accessory. Kumbaga accessory, palamuti lang. Ang prinsipyo natin, Mrs. Jinky Luistro, maybe you have forgotten. Do not fool, you have even fooled other lawyers also. Ang tawag po dyan sa perpetual disqualification ay accessory penalty. Kung sa revised penal code, accessory penalties lang. So kung accessories, mayroon lang accessories kung mag-proving guilty sa criminal cases. Dito ma-proving guilty sa impeachment trial ay saka pala magkakaroon ng perpetual disqualification as accessory. Now the principle does not bend. The principle since time immemorial up to today is still the same. Pareho pa rin ang prinsipyo na sinasabi, accessories or accessory always follows the principle. So alam niyo lang ibig sabihin, accessory follows the principle. Sa lupa, pag ibinenta mo ang lupa, principal ang lupa. Ang accessory, yung mga bahay na nakatayo. Kung ibenta mo lupa, pag walang usapang klaro, kung ibinenta mo lupa kay Pedro, si Pedro, pati bahay, napunta na kay Pedro. Ang bahay, accessory. Ulitin ko lang, sa impeachment trial, kung magtuloy-tuloy ito, magtuloy-tuloy lamang kung mayroon ka pang tatanggalin. Kung mag-resign na si Sara, wala ka nang tatanggalin. Stop ang hearing. At kung stop ang hearing, wala ng judgment.
At kung walang judgment, wala ka ng accessory penalty na perpetual disqualification. Intindi? Sumagot ka sa akin, Jinky Luistro. Kahit na disbarred ako, pag-aralan pa, bright na lang tayo. Nag-aral ka rin ng law, nag-aral din ako ng law. Patalinuhan na lang tayo. Gusto ko nga, payagan ako sa Supreme Court, kukuha ko ulit ng bar exam. So, ganun po yun, Mrs. Jinky Luistro. Do not fool the people. Kasi mga tao dito, hindi nila alam ang batas. You should cite an example. Kaya nag-iisip po ako na kasuhan din kita disbarment for fooling around. So what fools around always goes around. So mangyari niyan, mag-ingat ka. Kasi ang sinasabi mo, very clear naman yan, kahit hindi ka na kailangan magaling na abogado para malaman mo na kung nag-resign na si Sara, ay wala ka nang itatrial, wala ka nang i-remove. Kaya better yet, check your logic. And patawarin muna kita. Kung mag-insist ka, kakasuhan na kita tulon ngayon ng disbarment for gross ignorance of the law. Yan ang gagawin mo. Okay? Hanggang dyan lang muna siguro tayo. At magbabati ako. PEC 0925, good evening. Attorney General Dr. Toto Kausing. Helen Baguio, good evening po. Dr. Engineer Kausing, mag-ingat kayo. Iwatani, Ayaho, Konbanwa sa mga Pilipino dyan sa Japan, lalo na kay Cirques Adventures, kay Roy Japan Tours, Rolando, good evening po, John Ray Gargarito, John Ray, Dr. Kausing 2028, sa sunod na lang Dalagan na, Dalagang Kaliwat Senador. Engineer Toto, sabi ni Hillside Cebu, Engineer Toto, bakit nagkaiba kayo na Attorney Langaw? Sino ba yung Attorney Langaw? Hindi ko lang kilala yun Sino ay tumatanggap ng ayuda from Mr. T. Sino yun? Si Mr. T, yung sa Tambaluslus. Pisero niya, sino naman si Atty. Langaw? Hindi ko alam po yun. Pwede mo bang i-email sa akin? Si Joem Barba, Ilonggo ka sir. Yes, hiligay nun ang sambal ko. Now, Ricky G, ano ba yung kaso ni Luistro na na-involve yung kanyang asawa? Kinasuhan po yung kanyang mister ng rape, dalawang rape. Pero naniwala naman ako na hindi guilty at mukhang invento lamang ang kasong rape sa kanyang husband. So, Manuel Toribio, good PM from Virginia, USA. Kaliboy, isigaw natin ang kababayan. Ay, sige lang, isigaw mo lang. Hindi ko nang basahin Kaliboy. Jaya, tapos dami naman Kaliboy. Yung message sa PEC 0925, makahilap bang punta. So, nadunggan mong kanta na ako. Bumblebee 5. I like number 1, like and share. Bumblebee 5. Sana buhay pa si Kapper Silapid para kasama natin. Nagko-comment dito. Oo nga masaya. Sana kung buhay siya, magla-live jamming kami, magla-live vlog din kami sabay-sabay. Manuel Toribio, kakampi po natin si Luistro. Sana po tulungan o bigyan siya ng advice. Huwag po kutyain. Ang hirap sa kanya, nagmumuna John D. Gargarita. Kim Changful, alam mo, attorney, idol sana kita. Kakanampanya pa kita, pero parang iba na ang iyong panalita. Panig ba kayo sa mga Duterte? Lahat po sila dapat ibasura natin. Pakiusap lang, wala kayong iboto sa Duterte, wala kayong iboto sa BBM, at buboto na lang kayo sa Panay Bago. Yan lang po ang aking hiningi sa inyo. At ako'y mukhang wala ng pag-asa, tinanggal na po ako ng Kumilik. Titingnan natin. So, okay lang kahit hindi nyo ako iboto. Walang problema po kasi hindi naman ako naging official candidate na sa ngayon. Di ba? I lost hope already. But this definitely will trigger me into filing my candidacy for president sa 2028. Solid Duterte po ako from Canada, California. Sa katotohanan lang po. Kaya tayo, thank you, Atty. Toto Bunyog. Kim Chang-Paul, matalino si Atty. Luistro. Ang problema lang, katalinuhan niya, naging bobo siya. Pasensya na gusto ko marinig ni Atty. Luistro ang aking comment sa kanya. So, Bumblebee 5, mabuhay tayo mga Katoliko. Ami Gibana, hello Dr. Engineer Toto Kausing, happy birthday in heaven to your mom. Opo, may she rest in peace. RC Abad, marahay na banggi po Dr. Engineer Toto. Reborn, yang atak reborn, bakit mo pa nasabi? Sana
na nasabi na si na Jinky Luistro. Yun. Sinabi kasi ni Jinky Luistro Wala tayong magagawa. Inday Di Gracia, Bumblebee, Prosperis, ang kasinungalingan, dagdagan pa ng kasinungalingan, kaya lalo silang nasukol. So, Reborn, Young Attack, Reborn, bakit mo nasabi na bobo? Ay, in-explain ko na nga na mali ang kanyang sinabi na matutuloy pa daw ang impeachment kahit na nag-resign na si Sara Duterte. Hindi na po matutuloy. Ang kanyang sabi, gusto tutuloy pa. Well, sinabi ko na siya, mali po yung kanyang legal basis. Wala po siyang legal basis. Pasensya na po. Ninipakulong sila mga kawatan. Pastor Rodi Rabi, walang kwentang administrasyon ngayon ni BBM. Stars, San Moto Vlog. Ano ba, nakain mo Toto Kasing? Wala. Ang nakain ko, ulam lang. So kung galit kayo sa aking mga comment, wala akong problema po. So, nasa inyo na po yan. Kung maniwala kayo sa akin, very good kasi may natutunan kayo. Kung maniwala kayo sa mga kasinungalingan ng iba, no good. Ganun na kasimple po. Kasi I tell you, mali po yung sinasabi ni Jinky Luistro. Dinidig ko. Kundi pag ipagpatuloy pa niya yan, kakasuhan ko na siya ng disbarment for ignorance of the law. Baka naman kayo na ganyan, hindi na-aproban ang pagtakbo sa Senado, kumalik ang sisihin mo, sayang kaser, pero maraming makakapansin na ginagawa mo yan, nagwawalan ka ng follower, isa na ako. Sige, wala naman problema, Reborn. You can unsubscribe, wala pong problema yan. Hindi ko po hindi ko sininayangan yan. Divine Grace. Mas gusto ko yung subscriber na nakikinig, na fair, na open ang kanyang utak sa lahat ng mga argumento na hindi sang-ayon sa kanyang argumento. Nang ibig sabihin, kung hindi ka sang-ayon, kung talagang totoong subscriber ka, ay hindi ka maalis. Pero but you are free to express your own ideas na kahit mali pa pinaniwalaan mo, sasabihin ko sa'yo, mali po ang pinaniwalaan mo. Pero kung itutuloy mo yan, wala na akong magagawa. At least, nakasabi na ako. So, Divine Grace, boss, ano daw nakain mo? Bahala na kayo kung ano nakain. Basta hindi ako kumakain ng kanin. Ganoon lang yan. Vivian Sariman, dyan ito, nagkwentuhan po ako ng pinsan ko na pinasubmit sila ng mga requirements at pinanotaryuhan pa daw sa abogado at pinapirma sila sa cheque na may natanggap na 3,500 pero wala naman daw binigay. Ayun. Yan ang falsification na may pagnanakaw pa. Grabe. Dapat kumaso sila sa piskal, sa pulis, isumbong nila sa pulis yan. Rene Raganas, happy birthday sa nanay mo, attorney. Okay. Di wow, hindi ko kawalan Inday. Hindi ka kawalan Inday. Mas marami kaming papalit sa inyo. Haha. Wala problema. Dapat tanggalin nga natin yan. Di ba? Hindi ba yung Grace, Duterte, sabi nyo si Toti, hindi naman sinabi lang yan na makatotohanan. Ang problema po dito, nagtanggal tayo ng isang kawatan ng 125 million. Ang ipapalit natin yung mga nagnakaw ng billion-billion, which is hindi naman ako papayag dyan. Papayag na lang ba tayo na ganon? Kung hindi sila binigyan tig 150 million bawat isa, hindi sila pipirma. Ang tagal-tagal nila pipirma na sinasalang sa kanila, ngayon sila pipirma sabay-sabay. At bakit sabay-sabay? Ibig sabihin, binigyan kayo. At bakit kayo naghahabol? May humabol pa ng 25. Ibig sabihin, may hinahabol kayo. At bakit kayo nagpapaliwanag? Hindi naman kayo pinapaliwanag sa inyong boto. Bakit kayo nagpapaliwanag? Feeling guilty ba kayo? Tanong lang yan. Pero ako, dahil wala namang umaamin na magnanakaw at maraming magagaling na magnanakaw na hindi nagbibigay ng ebidensya. Ergo, babasihan ko ngayon ang Solomonic wisdom, the Solomonic style of making judgment na kahit walang ebidensya ng birth certificate, alam ni Solomon kung sino ang nanay ng bata. Okay? So, this time, alam ko rin na nakumuha kayo ng pera. Ganun na kasimple. So, Pastor Rodi Labi, si Tambaluso sa may gawa niyan, money talks. Lahat po ng galaw ng congressman ay money talks. Ayaw ko lang sabihin sa inyo, may mga congressman na po ako nakausap, ayaw ko lang ibangit mo na pangalan nila.
At sila mismo umaamin sa akin na binibigyan sila in every step of the way. Pag pinatawag ni Tambaluslos, binibigyan ko sila ng pera. Ganun po yun. So, PEC 0925, happy birthday to dearest mommy. Cassandra Daisy, Divine Grace, hindi sinali si Kausing sa Comelec kasi walang budget. Okay lang yan. Pagaw Baker, good evening po, Dr. Engineer Toto, Kausing. Rene Raganas, Cassandra Daisy, Adeline C. Katoto, ang pag-comment mo sa ICC, hindi pa ako makakomment dyan kasi puro naman fake news ang pinasasabi ni Trillanes. Hindi naman nangyayari. Nagsasabi, malapit na daw ang ICC arrest, pero tingnan natin yung sarili nating source. Doon tayo babase. Okay, Adeline C. Katoto, ano ang comment? Ay, nabasa ko na pala. Samuel Benedict Ramos, ang talino mo, host. Salamat po. Kasi Cassandra Daisy, sayang lang ang pera natin sa pag-bribe ng mga ibang senador. Actually, eventually, magsisimula yung impeachment trial, naniniwala ko. Kasi bakit? Bibigyan naman ni Tambaluslos ng pera yan eh. Bibigyan niya mga tag 300 million. So, bibigyan siya magiging 43 billion na latang gastos. So, ang 7 billion ang bibigay sa mga senador. Ganun po yun ang mangyayari dyan. Edwin Villafranca Valeros, kung nag-resign na po siya, pwede na din ba siya kasuhan? Sa regular court po, pwede siyang kasuhan. Hiwalay na kaso po yun. Criminal case naman po yun. Emilia Cabases, hayaan mo muna siya Toto ng diskarte. Ay, hindi ko pwede hayaan yung kasinungalingan at kamalian. Pasensya na po, hindi ako papayag. Romel Bingson, kasi na problema po, maraming naniniwala. Kita mo, ikaw naniniwala ka sa kanya. Na mali naman siya sabi niya. Romel Bingson, naimbag rabi, doktor, naimbag rabi sa mga kapsat ko. Mapabingi sa mga kabalin ko. Maray na banggi sa mga Bicolano. So, maayong gabi sa tanang Ilonggo, maayong gabi sa tanang Cebuano. Speaking people, maayong gabi sa mga tanang mga Buholano, sa mga Surigao noon, Maradyaw nga duyom sa inyo. Tapos sa mga Tausog, Marayaw Dum, sa Maranao, tsaka Maguindanao, Mapia Magabi sa inyo langon. Okay, so sino pang iba? Okay, si mga Karaya, kamag-anak na nanay ko dyan sa Iloilo, Mayad nga gabi sa Antique, sa Aklan. Tapos si Divine Grace, ibig sabihin, napaka-bugok pala ni Luistro. Hindi na-review yung kanyang assignment. Opo, pasensya na po. Hindi naman siya matalino na siya. Kaya lang this time mali po sinabi niya. Ang problema ko lang, bakit siya nagsasabi ng gano'n? At marami pa naman tagahanga siya. Yung mga tagahanga niya, sigurado po ako naniniwala sa kanya. So, Alakdan 46 Channel. At nito to, paano po pala yung may na-hired na killer si Sarah? Hindi po yan, wala. Kwento lang yun. Naniwala ba kayo doon? So, kahit totoo pa yun, hindi naman yun na grave threat na pumapasok sa batas ng Revised Penal Code. Ang may kondisyon sa Revised Penal Code na sinasabi, kaya nga nito, kapag hindi mo pirmahan yang dokumentong yan, papatayin kita. So, ibig sabihin, tingnan niyo yung biktima. Kung hindi siya gagawa, patay siya. Diba? Pero kung gagawin niya, buhay siya. Ngayon, ito naman isa, pag pinatay niyo si Sarah, may papatay sa inyo. So, ibig sabihin, kung hindi gagawa si Bongbong, hindi siya mamamatay. Pero kung gagawa siya, ipapatay si Sarah, mamamatay siya. Parang ganun lang po kwento. So, ibig sabihin, walang threat. There is no such thing as threat. Ang sino man mga abogado magsasabi na may threat, may sayad sa utak, walang logic, mali ang logic nila. So, Cassandra Daisy, Luistro ay maka-BBM at hindi maka-Pilipino twice. Halata naman na maka-BBM siya eh. Domingo Ligario, good evening Dr. Engineer Toto Bonyo, Kausing watching in Hilongos, Southern Leyte. Kumusta na ang MC sa EC? Sa nuisance candidacy issue, wala pa po, decision. Adeline C, dapat yan, padisparte na tinaaga niya asawa niya o tinago niya asawa niya. Well, hayaan lang ang taga Batangas pang padismar sa kanya. Si Bubit Davantes, ano na nangyari sa kaso mo kay Erwin Torpo po, baka bukas o makalawa ay ma-finalize na, may file na po. Si Bubit Davantes, ano po ang nangyari sa kaso? Yun na,
bukas po ipapile na po yan kung hindi makalawa. So April Joy, thank you po at good night. Joy Dear, DLR, Dr. Kasing, we believe and support you. Salamat po. Alan Radon, magandang gabi. Idol Toto, pwede ba magpa-advance ng kaso ko 3 taon na, hindi pa din natatapos. Nagbabayad naman ako kung magkano singil mo o mag-donate na sa Gcash mo. Sige, ano ba yung kaso mo? I-email mo ako sa totokausi@yahoo.com, tulungan lamang kita. Tulungan kita sa kasama naming mga abogado. Doon tayo magpaano. At ibigay mo po dito yung ano mo. Kung okay lang sa iyo, ang email address ko po, totokausi@yahoo.com. Email mo ko doon. So, Saison de Oragon. Oy, mga maray na banggi. Bakit po ganyan ang title? Ayun. Kasi kabubuhan ni Stella at ni Jinky Lustro. J.D. Walker, Daddy Trump abolished the ICC. Hindi sa lang, sa Amerika lang. Kumbaga, sa Amerika, hindi sila pwede mag-abolish ng ICC. Kuwan lang yun, style lang ni Trump yun, pero hindi mangyayari yun na ma-abolish. At ang katotohanan ng buhay, ang USA hindi naman kasapi, hindi naman membro ng ICC. Ang gusto lang mangyari ni Trump doon, kung may deposito na pera ng ICC sa US, ay ipipris nila. So, ganun kalupit si Trump. So, Bibian Sarimo, hindi nanalo ba yan sa korte yung Solomonic Wisdom? Yung Solomonic Wisdom po, Bibian, basahin mo sa Biblia, nandyan po yan. At marami ng korte na nagsumusunod sa Solomonic na style na decision. Bibian Sarimo, kasi po, yun, tatay, kasi po, yun, tatay, hindi ko na maintindihan po, Bibian. Saison de Oragon, matalino si Atty. Jinky, ba't ganyan title? Nakabubuhan nga niyang sinagot niya eh. Kaya pinuntat ko na mali yung sinasabi niya na pwede ituloy yung impeachment kung mag-resign si Sara. Mali talaga yun. Ginagawa niyang mga tao bobo eh. The Senate and Congress are all in the game. Kawawa ang tao-taong mga Juan de la Cruz. Sabi ni Pic 0925. Manny Juan de la Cruz is being played around. No? Adeline C. You're good man, Katoto. Alan Radan. O hanggang dyan lamang kayo. So sa akin lang, wala po akong kinakatigan, mapa Duterte, mapa BBM, sila lahat ay fair game sa akin. Basta kayo sa katotohanan lang tayo. Okay? Hanggang dyan lamang tayo. Maraming salamat. At magandang gabi, Jinky Luistro at Stella Los Kimbo.